2 Sundays that we don't have testimony. Amen? Amen. Nagpapasalamat ako dahil sa anak ko, at last nakarating din siya. Maraming salamat sa Panginoon. Kahit na talagang kahit na halos sabi ko sa kanya, parang gusto ko nang i-back out kasi talagang parang pero sabi ko, pinahawakan ko ang salita ng Panginoon. Na ang sabi niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, maghawak ka sa akin. Hawakan ko rin. Binabalik ko ang papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil talaga ito ay plano niya para sa anak ko dahil para makasama din natin siya. Amen. Bait ang Panginoon. Kaya pala sexy eh. Kaya pala natin sexy yes. Yan! I love you all. Praise God. That's the highest praise and worship. Yeah, kasi sabi niya kanina, ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. And then, I am secure. You're here with me. Na-touch po ko doon kasi in spite of all the trials amidst all the trials na experience ko from the past, I think this is one of the worst trials talaga na na-experience ko na it's between life and death. Between life and death. Nandun na po yung point na nandun na nag-worry ako, nag-doubt ako, and then I keep on praying, but the spirit is still fighting, but my body's weak. You know, dalawang klase niyan eh, the spirit and the body. So sometimes, nandun po tayo sa point na pag feel na nararamdaman mo na talaga na you are about to give up, and you can surrender everything. So, ang sa akin, sabi ko, I know this pain na pinagdaraanan ko is more yung pain na naranasan ng Panginoon when He crucified at the cross. So, sabi ko sa sarili ko, kinakailangan talaga magdaan tayo sa pagkabasag na talagang babasagin tayo ng Panginoon. So, in that way, doon natin ma-realize na once nabasag ka, may dahilan kung bakit. So, ibig sabihin, ang Panginoon, sometimes, He allowed these things to happen na may bagay na ipaparanas sa iyo, subalit, mayroon siyang kapapalit na mas better than that. So sabi ko, there are negative things, but sa Panginoon, all things are possible. Which is positive things na hindi ka dapat mag-iisip ng bagay na nandun yung doubt. Pero inaamin ko na nag-doubt ako. It's a big sorry sa Panginoon. Talaga na nandun ako sa point na I feel so weak spiritually, physically. No? Pero sabi nga niya sa Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Amen. So, ibig sabihin, ang pangako ng Panginoon ay pangako ng Panginoon na kanyang tutuparin. So, I feel victorious during that time. Kasi, nung sinabi niya sa akin na, sinabi niya sa kanyang salita na, yung sa Romans 8:31, I feel I'm a victorious warrior. Yeah, I'm a victorious warrior. Kasi, I'm into battle. Na yung pinagdaanan ko, na battle na hindi ko may paliwanag bakit ako nakaranas ng ganito. Na I ask myself, why? Subalit, God allowed this thing na mangyari sa buhay ko because ang Panginoon, He wants to show His power. Na sabi niya kanina sa awite na ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. God,
show His power and the miracle that He did sa buhay ko. And I would like to thank God for giving me another opportunity, the new life that I need to take care, now use it in His glory. It's not on my own glory. So, ibig sabihin, God breaks me in the sense that we need to be humble. We need to obey Him. Because if we don't obey Him, talagang makakaranas ka ng bagay na mas higit pa sa nararanasan mo at present. So, it's not only for me, it's a wake-up call to everybody. Na once na we are in the midst of these trials, just think, God loves you. And you love Him. Kinakailangan in return, you must love Him. Kasi if you don't trust Him, what's the use of going to church or going to Bible study or reading Bible without trusting Him and believe in Him? So we must believe and we must love Him because God is powerful. Na pwede niyang i-twist ang mga bagay sa buhay natin. Each one of us, meron tayong pinagdadaanan ng different life story. May kanya-kanya tayong kwento ng buhay, may kanya-kanya tayong experiences sa buhay. But sometimes we don't want to let those things get out of our life. We need to let it go. We need to surrender. Kasi sometimes if you live in lies, nabubuhay ka sa kasalanan. Yung kasalanan na yan, sa yung kasinungalingan na yan, habang magtatagal, sa tingin mo, yan ay katotohanan. So, to everybody, yan, natuto ako, marami ako natutunan for the past weeks na ganito pala ang dalhin ka ng Panginoon sa isang, it's like a prison. It's like a prison kasi you cannot move, you cannot get out, hindi ka makalabas sa lugar na nanduduon ka lang sa isang lugar na kumbaga itinali ka sa kama na you cannot do anything na sasabihin mo gusto ko nang umuwi subalit bakit hindi ka makauwi yun, that's the time when God pinakita niya kapangyarihan niya na makipag-usap ka sa Kanya. Do not miss those moment na sa buhay natin na tayo ay kinakausap ng Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon at higit sa lahat, sabihin natin sa Kanya yung mga bagay na kailangan mabasag sa buhay natin. So, it's brokenness which leads to righteousness. So, to God be the glory. Purihin ang Panginoon kasi through Him, I am nothing. Wala talaga akong kapangyarihan na sabihin ko na ikaw lang, Panginoon, ang talagang may kapangyarihan na pwedeng baguhin ang bawat isa. Just surrender and ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Every test na nasusubukan natin sa araw-araw, mga pagsubok, mga bagay na nagawa natin mali, na pinasok natin mali sa buhay natin. Marami yan, alam natin, bawat isa sa atin. May mga bagay tayong pinasok na hindi tama. Hello, Sister Tess. Ganito po yan. Ang kinakailangan po ay isurrender natin sa Panginoon. At higit sa lahat, bakit tayo nagkakaganito? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kung mahal ka ng Panginoon, the only thing na ibibalik natin sa Panginoon is obedience. To love Him, to obey Him, at higit sa lahat, matuto tayong magpakababa. God is enough. Wala na tayong hanapin pang iba, kundi ang Panginoon is more than enough. Amen. Purihin ang Panginoon.
Maraming salamat sa mga panalangin, mga kapatid, sa mga walang sawang pagtulong sa akin, na na-feel ko yung love ng church. Sabi ko, napagabait naman ng pastor natin. Sabi ko, kasi nakita ko yung undying support, even in prayers, at nafe-feel ko yun sa mga kapatiran, sa mga, hindi ako nakakapag-Facebook, nafe-feel ko yung mga panalangin nyo kahit hindi kayo dumalaw sa church, sa hospital, sa hospital, hindi ako nadalaw sa hospital, naramdaman ko yung prayers dito sa akin. Maraming salamat. At patuloy tayong manalangin. I'm healed. Sabi ka ng pastor, face the mirror at sabihin mo sa sarili mo, I am healed. I am victorious. I am loved because I love you all. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. Gusto ko pong sabihin ng itong verse na to, i-share. Kasi ito po yung binigay sa akin ng Panginoon na mga pangako para wag kong sundin yung sarili ko. Wag kong sundin yung sarili kong gusto. Sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So, yun po, kasi may mga kanya-kanya po kung paraan kung paano ko po abutin yung mga pangarap ko. Tapos, minsan may mga sinasalihan po ako ano-ano na sinabi ko po sa nanay ko po yun. Tapos sabi po ng mama ko, hindi kita i-bless dyan kasi hindi yan para sa akin. Nanalangin din ako sa Panginoon kung ano ba yung bagay na yan. Hindi yan kalooban ng Panginoon, wag mo na yan ituloy. Pero tinuloy ko pa rin po. Tapos, inas ko rin po sila pastor dito. Pinagsabihan din po ako, oo, may sarili po tayong will, may decision po tayong gagawin. Pero may mga consequence po yun. Kung gagawin po natin yung kalooban ng Panginoon, yung sarili natin gusto. Tapos simula po nung nag-pray po ako, sabi ko, Lord, bahala ka na po kung ano pong kalooban mo, Lord. Basta tulungan mo na lang po ako kung ano po maganda. Kasi may plan po ako mag-aral ng Bible School, sabi ko gano'n. Tapos kailangan ko po na huminto ng work kasi intensive yung Bible School. Tapos sabi ko, paano ko kaya tutulungan yung nanay ko kung wala akong ipapadala? Tapos yun, sabi ko, Lord, gawin mo silang secure. Tapos kung kalooban po itong sasakyan na hinihingi namin, para yun po yung maging paraan para mabuhay sila doon kahit hindi ako nagpapadala sa kanila, magawa ko po yung gusto kong gawin para sa iyo. Tulungan mo po ako. Tapos yun yung binigay sa akin ni Lord na sumunod tayo sa mga magulang natin para magkaroon tayo ng mahabang buhay. So yun, sinunod ko po yung ginawa, yung sinabi ng nanay ko, tapos yung in-advise nila pastor sa akin, meron po tayong sariling will at desisyon, pero may mga consequence. Yun, tapos kalooban ba ng Panginoon yun, tanungin natin yung Panginoon. Kasi sila pastor, tinuturin ko rin po na mga magulang ko dito sa Madrid. Tapos, yung mga magulang ko sa Pilipinas, yung mga sinasabi po nila, totoo po yun. Kaya po pag sinunod natin, may gagawin po yung Panginoon na maganda. Amen? So, nung ginawa ko po yung sinabi nila, siguro nag-pray lang po simula nung March. Tapos dumating po yung sasakyan namin ngayong buwan na to. Hindi po ako naghintay ng years para dumating yon. Yung favor po ng Panginoon, pinagkaloob niya. Hindi po kami nangutang ng pera para lang magkaroon ng sasakyan. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, hindi mo kalooban na ipangutang yon kasi kung yun ay magiging paraan para magyabang kami, hindi mo yun gusto. So, Lord, ibibigay mo yun sa paraan mo. Dumating yung lansam ni Papa sa SS, hindi siya inalaw ng bangko. Kung tutusin, pag dinignan namin, hindi aalaw ng bangko yun. Kasi yung amount, hindi ganun kalaki. Pero yung favor ng Panginoon, nandun, biglang tinawagan si Mama. Sabi na, kunin mo yung sasakyan. Tapos yung pinadala ko, konti lang yun. Wala pa yun sa kalahati ng sahod ko. Pero yung Panginoon, pag gusto niya na pagpalain ka, gagawin niya. Lalo na kapag yung desire ng puso mo, unahin siya, ibibigay niya yun. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko talagang mag-serve sa'yo, mag-Bible school. Tapos, hindi ko lang alam kung paano ko ilulok back yung mga pamilya ko kasi may pangangailangan din sila kasi matatanda rin yung mga yun. Okay, sabi ko, tulungan ko rin sila. Yun, binigay ng Panginoon yung sasakyan na wala kaming
ginastos na malaki, yung ano lang, yung lansam ni Papa sa SS, tsaka dinagdagan ko lang ng content, hindi ako nahirapan, hindi rin ako pinoforce nila mama na magpadala ako na talagang ipadala ko halos lahat ng sahod ko kasi sabi ko sa kanila, may mga needs din ako dito, may mga kailangan din ako at responsibility. Sabi niya, yung kaya mong ipadala mo, huwag kang mag-isip ng masyadong mabigat. So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigay niya kaagad lahat ng desire ng hinihingi ko na walang mahirap sa Kanya. Na kapag sinunod natin yung mga sinasabi ng mga magulang natin, yan yung mga boses ng Panginoon para sa atin ng mga anak na sumunod tayo sa kanila. At lagi tayong manalangin sa Panginoon at yung laging mag-ask ng tulong sa Holy Spirit. Kasi minsan yung bulong ng kaaway, nangingibabaw. Pero kapag lagi nating hinihingi sa Panginoon, tulungan mo ko Lord kasi mahina ako dito. Ang Panginoon, madali kanyang tutulungan kung lalapit ka sa Kanya. Sa Panginoon lahat ng pag-ibig. Praise God. I would like also to praise the Lord by means of testimony. Obedience is the word today. Actually, the title of my testimony is the obedience. Okay, obedience. So I always hear this word from pastor during Bible study. So it's time to obey. It's time to obey. So first, I would like to thanks to all those hands who have extended their generosity for us, for me especially. I will not mention all of you because you are so many. And I pray to God that God will return it in 1,000-fold. And through prayers, He will be returning that. I do not know what way the Lord has His ways. So to the little angels whom I work with, Brian and Javi. So I learned this from, again, the Bible study, things happen for a purpose. So I learned from Brother Richie that profession doesn't matter to God. So it's what matters to God is our heart, our sincerity to serve God. So it's really God's purpose really to meet these people. Sister Marilyn, Brother Richie, thanks for the words, encouragement. I really feel strong, encouraged of your words. And I always hear also your term, paga. So, yes, I also, what's that paga all about? I asked my wife, bonus, sabi niya. So, bonus. I remember my bonus in the Philippines. I'm no longer included. But glory to God. Glory to God because one of my relatives asked me to go and get an allowance from my father. So he took my ATM. And then I told this is the amount. And then a big surprise, it doubles the amount. How did it happen? I do not know. Then later, after 3 days, 4 days, our clerk said, we deposited your bonus. Oh, really, God is really working. So the worry, because Pastor is always saying that if we are children of God, we should not worry. We have to release the worry in our hearts. And it's, oh really, God's really working out. I didn't expect to receive a bonus because I retired May 30. Although I'm already here on May 21. So they signed out my retirement May 30. And yet they give me a bonus for that year. So that's it. Thanks be to God. And then the third one is I have so many. So I will not expand because Sister Merasol said we have to cut it short. So during our Bible study, when Sister Judy, what more? So, no more. The others. We'll give time to the others. So thank you Merasol for the reminder. I know the first impressions last. Totoo yun. Because we in the Philippines, the church I'm attending, the prayer that we're having is the Victorian style. We pray together. And here,
one will pray, the others will agree, and then the others. So it turns out, at least it was a surprise to listen. Ang haba-haba. They pray too long. They have a lot of words to say to God. Oh my God. So that makes me a bit, oh, I can't do this. So, glory to God. Last Saturday, the other day, Saturday, that was the first time that my wife heard me praying. During the power prayer and during our visit to Pastor, sorry to say, always Pastor to Doc. So I call him Pastor. So, Doc, when we visited him that night, that's again the time he heard me. And during the Bible study at Brother Richie, when Pastor called me to pray the food, I was a little bit surprised with that. I'm not saying that I don't pray. I pray on my own. I pray on my own. But I do not know the emotion. I'm still dealing with. Hindi ako mapanalangin. I cannot pray with so many people to listen. And that is the one that I'm struggling in. And thanks for the Bible study. I am practicing, I'm being trained. And hopefully, with the word obedience, we'll fight a good fight. Praise the Lord. Kung naiintindihan natin si Sister Christina, sabi niya kanina, marami siyang pagsubok para lang yung anak niya makapunta. Pero anong ginawa ng Panginoon? Making him a miracle for them. Ganon din kay Doc, ilang Sunday yata na nawala nandoon sa hospital. Kaya ko inaano kasi alam ko na may mga bago, kailangan nila kung bakit siya hindi o bakit siya ang ng testimony. Pero alam nyo, kung naiintindihan nyo, parang nasa selda o prison na hindi siya makagalaw dahil nga sa kanyang sitwasyon. Pero may mga bagay, kagaya ni Brother, sabi niya, dito niya naranasan kung paano mag-pray. Pero sa kanya yung very struggles, pero alam niyo, napakabait pa rin ng Panginoon. Pinapakita niya kung paano ang kanyang ginagawa sa ating buhay. And I was, then I gave a little testimony of our family that I think other Sunday, kasi hindi ako napag-testimony, yung anak namin nagsakit sa tiyan. Ngayon hindi pa siya, noong araw na yan, hindi pa siya yes. Pero kompleto ang kanyang papel. So, gusto niya pupunta kami sa hospital. Pero wala pa siyang tarjeta de salud, tarjeta de ano. Pero talagang yung talagang dalawang night na hindi kami nakatulog. Pero anong ginagawa namin? We just only keep praying. Hindi po ako tumawag sa iglesia. Dahil ang inahawakan ko, asaan ang inyong pananampalataya kung sasabihin mo pa sa mga ano. Pero kung hindi mo yung kagaya ni Brother, sinabi niya na kung minsan hindi mo na kaya dahil very weak ang flesh. So kailangan mo ang inyong mga kapatid. You can call them and pray with you. Yun ang ginawa namin. So we have keep and praying with my son and my husband. So anong ginawa ng Panginoon? He's a powerful healer. So I give Him glory. Ganon din po yung kanyang papel. Tapos na po yung wellness niya no 30. And hindi po kami masyadong konti lang ang oras namin sa pinag-wellness dahil talagang napakabait ng Panginoon. So, ang pinapakita ng Panginoon dito ay yung paniniwala mo, pananampalataya mo. And that was Brother Edwin said, obey and humble to God. And He will give you what you need. Amen! Amen!